Hello, good morning, good afternoon, and good evening from all over the world. Naririnig po ba tayo ng loud and clear? Okay lang po ba makahingi ng thumbs up sa lahat ng mga nakakarinig sa akin para alam ko po na connected po tayo? Ayan, so thank you very much po sa lahat ng mga nagta-thumbs up. Ayan, so alam po ba ng lahat kung anong pag-uusapan natin? Ayan, so hindi po ito prayer meeting ha, lalong hindi po ito family planning. Ayan. So ang pag-uusapan po natin is all about business. So okay lang po ba paki-type sa inyong comment box, business, para alam ko po na connected po tayo. Ayan, so business. So kagaya po ng nakikita niyo sa inyong screen, nakalagay po diyan, you can start a business in the palm of your hands. Making money has never been easier. Napakadali na raw pong kumita ng pera sa panahon ngayon, 'di ba? Gamit lang yung makabagong technology, yung internet, 'di ba? Tulad ng YouTube, ng Facebook, ng TikTok, gamit ang cellphone kahit nasa bahay lang, sobrang dami na daw po ng kumikita. Siguro kagaya ko, marami din po kayong kilala na kumikita na ng malaki gamit ang mga cellphones nila, tulad ng mga YouTubers, vloggers, influencer, content creators, mga online sellers, at marami pa pong iba. So yan po yung ilan sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, okay lang ba na magbalik tanaw lang muna tayo? Pag-usapan lang muna natin yung nakaraan, di ba? Nung unang panahon na hindi pa uso ang cellphone, ang internet, hindi pa uso ang pera. So pag-usapan natin yung tinatawag na evolution of era. So sabi nila during agrarian age, ito yung panahon ng mga ninuno natin. Nung mga panahon daw po na yan, sabi nila, kapag ka daw po kayo merong mga lupain or mga ari-arian, kayo daw po ay kabilang sa pinakamayayamang angkan dito sa ah, Pilipinas. So nung mga panahon na yan, na hindi pa uso ang pera, ang tao po ay nabubuhay sa pamamagitan ng barter or nung tinatawag na kalakalan. So ang tao nabubuhay palitan lang ng kalakal. For example, meron po kayong bigas, pwede niyong ipalit ng karne. Kung meron naman kayong prutas or gulay, pwede niyong ipalit ng isda, di ba? At kung kayo naman daw po ay may alagang baka nung araw, aba, pwede na daw po kayong mag-asawa kasi pwede niyong ipalit sa magandang dalaga. Grabe, no? So, ganun daw po nabubuhay yung araw ng tao hanggang sa dumating yung tinatawag na industrial age. So, dito naman po sa era na to, nagsulputan yung mga pabrika or yung mga pagawaan kung saan ang tao po ay nag-umpisang mangamuhan or naging empleyado. Pumapasok, ibinibigay yung oras nila, kapalit ng pera na kung tawagin natin sa panahon natin ngayon ay sweldo. Pero during this age naman, nandito na tayo sa era nung tinatawag na information age kung saan sobrang talino na ng tao. Kagaya ng nabanggit ko kanina, marami po sa atin gamit lang ang makabagong teknolohiya, gamit ang cellphone nila, kumikita na po ng malaki. Ang tanong, ay kabilang ka na ba sa kanila? Isa ka na rin ba sa mga kumikita ng malaki sa panahon natin ngayon? Or until now, dito ka pa rin kabilang? Ano ito? Ito yung tinatawag na rat race or yung trabaho, sweldo, bayad utang, utang ulit, trabaho, sweldo, bayad utang, utang ulit, trabaho, sweldo, bayad utang, tas utang ulit. So walang katapusan, nakakapagod, 'di ba? Pero alam niyo po ba na 95% ng populasyon ng buong mundo ay nasa employment at 5% lang daw po ang nasa business. Kaya naman yung 95% ang pinaghahatian at pinag-aagawan ay 95% ng yaman ng buong mundo. Samantalang yung 5% ng mga nagninegosyo, grabe, 95% ng yaman ng mundo ang pinaghahatian at pinag-aagaw-agawan. Kaya sabi nila, yung mga mayayaman, lalo lang yumayaman. Samantalang yung mga mahihirap, grabe, lalo lang naghihirap. Bakit? Kakaunti na lang pinaghahatian, pinag-aagawan pa. Tama po ba? Pero bakit nga ba ganun? Bakit mas marami sa atin ang pinipili na magtrabaho kaysa magnegosyo? Gayong alam naman nating lahat na ang nagbibigay ng maganda, maayos at maalwan na pamumuhay ay ang pagninegosyo at hindi po ang pagtatrabaho. Alam niyo po ba kung bakit? Actually, hindi po natin kasalanan.
Yan po kasi yung itinuro sa atin at ating nakamulatan. Tama po ba? Ang bilin sa atin ng ating mga magulang, mag-aral kang maigi para pagka-graduate mo, magkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya pagka-graduate, ang unang hahanapin, trabaho. Pag nag-endo, hanap ng ibang trabaho. Yung iba, nagsasawa. Pupunta ng abroad para magtrabaho pa rin. 'Di ba? So, ang sabi kasi sa atin, magtrabaho ka ng magtrabaho, pagtanda mo, 'di ba? Tsaka ka mag-umpisa ng sarili mong negosyo. Imagine guys, pagtanda natin, magninegosyo lang din naman pala tayo. The question is, bakit kailangan hintayin pa natin na tumanda tayo? Why not habang bata, mag-umpisa na ng pagninegosyo? Tama po ba? Kaya lang, marami kasi sa atin ang merong myth or yung maling paniniwala or akala pagdating sa pag-usapin ng pagninegosyo. Marami po kasi sa atin ang nagsasabi, para kumita ka ng malaki, kailangan maglabas ka ng malaki. 'Di ba? Sa labas kasi para kumita ng malaki, kailangan meron kang malaking puhunan. Yan yung iniisip ng iba. Kaya yung iba ang sabi, dahil wala naman akong ipupuhunan, magtatrabaho muna ako para makaipon, then pag nakaipon, tsaka ako mag-uumpisang magnegosyo. Kaya lang, the saddest part, marami po sa atin, 'di ba, ang nagtrabaho, hindi naman talaga nakaipon, kaya walang naumpisahang negosyo. Not knowing na mayroong mga opportunity sa labas, kagaya po ng ipakikita ko sa inyo, kung saan gamit lang ang cellphone, maliit ang puhunan, pero merong napakalaking income potential. So kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, maliit lang po ang puhunan pero malaki ang kitaan. Ang maganda, gamit lang ang sarili mong cellphone kahit sobrang busy mo sa work. 'Di ba? O ikaw ay nasa malayong lugar dahil ikaw ay OFW or seafarers, seaman. Ikaw ay nasa bahay lang, housewife na maraming gawaing bahay at busy sa mga anak mo na inaalagaan. Isa kang estudyante or isa kang tambay. Good news, pwedeng-pwede mong gawin to. So kung bibigyan ka ng chance, gamit ang sariling cellphone, maging interesado ka kaya? Paki-type nga po ng yes sa inyong mga comment box para lang alam ko kung ilan po ang interesadong matuto. Ayan, so thank you very much po sa lahat ng mga nagta-type. So kung ready na po kayo, umpisahan po natin. So welcome po to Technotrends PH E-commerce of Opportunity. So from the name itself, technology and trending businesses dito sa Pilipinas. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon. So ang company owner po natin ay ang nag-iisa at gwapong-gwapo na si Coach Matt Lugto. Isa po siyang Pilipino. At later on po, ipakikilala ko po sa inyo. So ang product po natin ay mga perfume products na nasa brand ng Millionaire's Perfume at tayo po ay nasa category ng Eau de Parfum. Ang atin pong main office ay nasa Quezon City at meron po tayong satellite office sa Pampanga. Ang target market ng ating business, lahat ng klase ng tao na gumagamit ng cellphone. So wala po tayong pinipili, matanda, bata, payat, mataba, may pinag-aralan, kahit wala, basta gumagamit po kayo ng cellphone, pwedeng-pwede po kayong sumali. Good news, dito pa lang po sa Pilipinas, meron po tayong 100 million plus cellphone users na umuubos ng average 5 hours per day. At naniniwala ako na ikaw na nakikinig at nanonood sa akin ngayon, meron ka din pong cellphone. Tama po ba? At dahil meron kang cellphone, good news, pasok ka na. So Technotrends offers 3-in-1 business concept. Meron tayong dropshipping, franchising, and e-services. Pero ngayon, ang pag-usapan po natin is all about dropshipping. Ano ba yung dropshipping business? Ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin kung nakikita po ninyo sa inyong screen. Dropshipping is a business model that allows individual to sell product online without having to own or operate the physical location where those products are stored and processed. This means you can start an e-commerce store and sell a wide range of products without handling inventory and fulfillment. So ano pong ibig sabihin yan? Aba, malay ko ba, English eh. Di ba? Sino ba naglagay dito? Bakit English kasi yung nilagay? Ayan. So ang sabi po dito, dropshipping daw po ay isang uri ng negosyo kung saan pwede po kayong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng serbisyo or ng produkto online. Ang kagandahan lang kapag sinabi pong dropshipping ay hindi nyo kailangan ng on-hand product, hindi nyo kailangan ng sariling warehouse,
at hindi nyo rin kailangan ng sarili nyong logistic. Bakit? Yung company po, nasasalihan po ninyo pag sinabing dropshipping, siya po ang magpo-provide ng lahat ng mga bagay na to. So, ibig sabihin po, si Technotrends po ang magpo-provide ng mga bagay na to para sa inyo. Ang galing, di ba? Nasusundan po ba ninyo? Pa-thumbs up nga po kung nasusundan nyo. Kasi pag hindi, umpisahan uli natin sa umpisa. Ayan, hindi, joke lang po. Ayun, so ibig sabihin, si Technotrends ang magpo-provide ng mga products para sa inyo. So dito po sa ating negosyo, meron po tayong dropshipping partner. At ito naman po ay si Millionaires Perfume Collection. Ang kagandahan po kay Millionaires Perfume Collection, wala po itong membership fee. Yes, you heard it right, no? MC Perfumes offer no membership fee. Wala po kayong babayarang membership fee. Paano po ako makakapag-umpisa? Ito good news. Kailangan nyo lang pong bumili ng at least one bottle ng perfume ni MC Perfume. Ang kagandahan nito guys, for as low as 250 pesos lang, pwedeng-pwede ka nang makapag-umpisa ng negosyo. Actually, sobrang mura na po niyan. Bakit ko nasabi? Kung i-check nyo po yung presyo ng mga competitors natin, 'di ba? Yung 85 ml nila is nagre-range from 320 pesos up to 589 pesos. Imagine guys, dito kay MC Perfumes, 250 pesos lang. Ang maganda nito, once na nag-avail ka ng isang piraso, member ka na. Ang galing, di ba? At pwede kang kumita ng up to 10% commission. Ano naman ang pinagkaiba natin sa mga competitors natin? Actually, malaki yung pagkakaiba. Sa labas po kasi, kapag bumili kayo ng pabango, mabango lang kayo. Pero dito po, kay MC Perfumes, bukod sa mabango ka na, may negosyo ka pa. Di ba? Ang kagandahan kasi nito, what if merong isang pabango na nag-o-offer ng parehas lang ng quality, parehas lang na mabango, parehas lang na tumatagal, bakit hindi ka dun sa mura? Tama po ba? Ang maganda nito, cash on delivery, tapos free shipping pa. Imagine guys 250 pesos lang, free shipping na cash on delivery pa. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para bumili ng pabango mo. For 250 pesos, free shipping na po yun, tapos cash on delivery pa. Ang maganda guys, magkakaroon ka ng sarili mong user account na may username at password mo na gagamitin mo sa ganitong klase ng business. Sa halagang 250 pesos, pwede ka nang mag-umpisa kung saan kikita ka ng up to 10% commission sa bawat products na maibebenta mo online. Pero, ang maganda nito, MC Perfumes ay nag-o-offer din po ng discount. So, syempre, tayong mga Pinoy, sa totoo lang, sobrang hilig naman natin sa discount, di ba? So, what if bigyan ka namin ng 100 peso discount? Malaking bagay ba yon? Yes naman, imagine 100 pesos. So pag nag-avail po kayo ng minimum of 10 bottles ng perfume, 150 pesos na lang instead of 250 pesos. Ang galing, di ba? So pag bumili ka ng pabango mo, isama mo na yung pabango ng family and friends mo para ma-avail mo yung discount natin na 100 pesos per bottle. So 10 times 150 pesos, 1,500 pesos lang. Ang maganda nito guys, pag nag-avail ka ng minimum of 10 bottles, meron ka pang makukuhang mga freebies tulad ng tarpaulin, tester, libre po yan, wala po yung bayad. Meron po kayong free website account, free shop link account, at free marketing materials na gagamitin nyo sa ganitong klase ng business. Imagine guys, 1,500 pesos. If ever lang nagagawin mo tong business, kapag ibinenta mo yung pabango, sabihin na natin 200 na lang bawat isa, 10 times 200 is 2,000, kumita ka na kagad ng 500 pesos. What if maibenta mo ng 250 pesos? 150 mo lang nakuha, binenta mo ng 250, kumita ka ng 1,000 pesos. Ang galing, di ba? Pero bukod dyan, magkakaroon ka pa ng online business mo na pwede mong isabay dito sa negosyo. So, magkakaroon ka ng dropshipping business. Paano ba gumagana ang dropshipping? Siguro familiar naman kayo kay Shopee, kay TikTok, at saka kay Lazada. Actually guys, parehas lang po tayo ng ginagawa. Pero meron po tayong sariling online platform.
So dito naman po kay MC Perfumes at kay Technotrends, may sarili tayong tindahan kung saan dito naka-display lahat ng products na pwede mong pagkakitaan. So meron tayong iba't ibang klase ng mga perfume scents nasa inyo pong harapan sa mga screen ninyo, yung mga list of scent natin for men and of course list of scents for women. Kayo po ang mamili. Ang gagawin nyo lang po para kumita online, napakasimple. Mag-post lang po kayo sa Facebook. So ipagpalagay natin, magbigay tayo ng sample. Hello, si Sir Jeff. Magandang gabi sa iyo, Sir Jeff. Si Sir Jeff, ipagpalagay natin, nag-avail siya ng product, 10 bottles. 'Di ba? So naging reseller na siya ni MC Perfumes. Tapos ang ginawa niya, nag-post siya sa Facebook niya. So pag nag-post siya, malamang makikita to ng mga Facebook friends niya, pwedeng maging interesado, pwedeng ma-curious lang, 'di ba? Pero once na kinlik nila yung order now button, hihingi lang to ng ilang informations tulad ng pangalan, contact number, shipping address kung saan ipapadala yung order nila. At once na pinlace nila yung orders, ito yung good news. Papasok yan sa system ni Technotrends kung saan si Technotrends ang bahalang magproseso ng orders. Ibig sabihin guys, si Technotrends ang magpapak ng lahat ng magiging orders ng mga customers ninyo. Tapos, good news, si Technotrends na rin ang bahalang magpa-deliver. Ang maganda nito guys, cash on delivery pa. So ibig sabihin, yung mga customers po ninyo ay hindi kailangan maglabas ng pera hanggat hindi nila nare-receive na in good conditions lahat ng mga o-orderings nila. At ang maganda nito, once na naging successful yung transaction, nabayaran ni customer, 'di ba? Ipapasok naman natin sa GCash account mo lahat ng mga earnings na kikitain mo. Ang tanong, maganda o sobrang ganda? Grabe no? With 3 simple steps, you post, we pack and deliver, then you wait and earn. Ganun kasimple. Mag-post ka lang at maghintay na pumasok yung kinita mo sa GCash account na ipoprovide mo. Ang tanong, maganda o sobrang ganda? Grabe, no? Ganyan po kaganda yung dropshipping business natin. Pero syempre, kung gusto mong kumita ng mas malaki, bukod sa mga resellers, si MC Perfumes po ay naghahanap ng mga distributors and dealers nationwide mula Luzon, Visayas, and Mindanao. So kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng isang patok na negosyo na merong napakagandang kitaan pero maliit lang yung puhunan, baka ito na yung hinahanap mo. So paano ba maging distributor or maging dealers ni MC Perfume? So pag-usapan po muna natin yung sa labas. Sa labas po, para maging dealer po kayo ng mga kilala at mga sikat na mga perfume company, kailangan nyo pong maglabas ng around 288,000 to 300,000 pesos para magbayad ng franchise fee sa kanila para magamit nyo yung pangalan po nila. So imagine, 288,000 to 300,000. Actually, magaganda at mababango po itong ganitong klase ng mga perfumes. Pagdating sa quality, hindi ka naman talaga mapapahiya sa kanila. Pero what if merong company na mag-o-offer ng parehas na produkto, perfume, pero hindi kasing mahal? Parehas na mabango, parehas na tumatagal, pero hindi kasing mahal. Ang tanong, maging interesado ka? Yes kaya? Yes naman. 'Di ba? So ang maganda nito guys, ito pong si MC Perfumes ay nag-o-offer ng distributorship kung saan for as low as 4,998 lang. Hindi mo kailangan maglabas ng daan-daang libo para makapag-umpisa. 4,998 pesos, pwede ka nang maging distributor ng mga perfume products mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang tanong, maganda? But wait, there's more. Dahil bukod sa distributor package, si MC Perfumes po ay nag-o-offer ng dealership program kung saan meron po kaming ginawang programa na mas magugustuhan ninyo dahil makakatulong po ng malaki sa inyo kung saan napakaliit lang ng puhunan pero again, kagaya ng sinabi ko kanina, meron tong napakalaking income potential. For as low as 3,998 yung program po natin ngayon. Imagine, 3,998 pesos lang, pwedeng-pwede namin kayong matulungan na mag-umpisa
ng perfume business po ninyo. Ang maganda nito guys, sa 3,998 pesos na puhunan mo, meron kang marireceive na product worth 4,500, meron kang free website account, free dropshipping account, free marketing materials, and free comprehensive training. But wait, huwag mo munang tignan yung ilalabas mo. Baka kasi sabihin mo, ang mahal pala, ang laki pala. Huwag mo munang tignan yung puhunan. Ang tignan mo muna, ano yung pwedeng bumalik sa'yo. Ano yung pwedeng makuha mo once na nag-start ka ng dealership program natin. So once na naging dealer po namin kayo, sobrang dami po ng mga perks and privileges na pwede nyong makuha tulad ng product discount. Once na naging dealer po kayo from 250 pesos, imagine guys, 135 pesos nyo na lang mabibili yung mga perfume products natin. Ang galing, di ba? Pero bukod dyan, ang maganda nito, meron kang 10 ways to earn. Imagine guys ha, 10 paraan para kumita ng pera. So kung bibigyan ka ng pagkakataon, guys, grabe. 10 ways, 10 paraan. Maging interesado ka kaya? Pakitype naman po ng yes dun sa nagsasabing interesado po sila para lang alam ko kung ilan yung interesadong malaman kung paano sila kikita bilang dealer. Sige nga po, pakitype lang po. Ayan, so thank you very much sa lahat ng mga nagta-type. Sobrang na-appreciate ko po yung effort niyo. So kung ready na po kayo, umpisahan po natin. First way to earn, unang kitaan bilang dealer, pwede po kayong kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto natin online. So ito yung tinatawag nating dropshipping bonus, kung saan meron po kayong 20% commission. Grabe, no? Pag kayo po ay dealer, 20% po ang commissions ninyo sa lahat ng mga products na maibebenta nyo online. So napakasimple ng gagawin para kumita ng online. Magpo-post ka lang sa Facebook account mo, company ang magpapak at magdi-deliver. Then once na nasingil na or nabayaran na yung products, ipapasok na lang natin yung earnings mo sa GCash account mo. So ganun kasimple. Number 2, unlimited reseller sign up. So bilang dealer, pwede kang mag-register ng unlimited resellers mo, yung mga kaibigan at kakilala mo na gustong magkaroon ng perfume business. So sa bawat reseller na maire-register mo, kikita ka ng 200 pesos. Ang maganda nito guys, unlimited mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang maganda nito, sama mo pa yung mga OFW na kababayan natin abroad na araw-araw online. Lahat sila pwede mong matulungan. Ang galing, di ba? So magbigay tayo ng example. Halimbawa, si Sir J. Hello, Sir J. Magandang gabi sa iyo, no? Pagpalagay natin si Sir J, nag-dealer siya. Di ba? Nag-avail siya ng 3,998. Tapos nakapag-register siya ng 10 resellers niya. So kung meron siyang 200 bawat isa, 10 times 200, si Sir J kumita ng 2,000 pesos. Ang galing, di ba? Ang tanong, 10 lang ba ang kakilala ni Sir J? Hindi naman. What if umabot ng 20 yung na-register niyang reseller? 20 times 200, kumita kagad siya ng 4,000 pesos. Ang tanong, bawi na ba yung puhunan? Yes. E paano kung mas marami pa sa 20 yung ma-register niya? Paano kung umabot ng 50? Grabe, yung 50 na yan. Baka kapitbahay mo pa lang yan. Hindi pa kasama yung mga Facebook friends mo. Di ba? 50 times 200, kumita kagad siya ng 10,000 pesos. Grabe, sobra-sobra na sa inilabas mong puhunan. And guess what, guys? Second way to earn pa lang to. Pangalawang kitaan pa lang, pero okay lang ba? Sobrang laki na ng pwede mong kitain. May natitira pang 8 ways to earn. Grabe, no? O sige, pag-usapan natin yung third way to earn. Ang sabi sa atin, sa third way to earn, product override commission. Bilang dealer, kikita ka ng extra 15 pesos per bottle ng mga perfume products na maibebenta ng lahat ng mga resellers mo. Ang galing, di ba? So, ibig sabihin, dito pala, sa third way to earn natin, pwede kang kumita sa pamamagitan ng effort ng ibang tao. Bakit? Imagine guys, hindi na si Sir J yung nagbebenta, yung mga resellers niya. Pero okay lang ba patuloy pa rin kumikita si Sir J? Grabe, no? So ang tawag po kasi dito is passive income. So pag sinabi nating passive income, guys, you are earning doing nothing. Iba na yung nagtatrabaho, iba na yung nagbebenta,
Pero bilang dealer, yun yung kagandahan. Pag nag-dealer po kayo, patuloy pa rin kayong kikita. So bigyan natin ng sample computation para mas maintindihan po ninyo. If pagpalagay natin, meron po kayong 10 na register na reseller. Tapos yung 10 resellers ninyo, nakakabenta ng 10 perfume products din. So 10 resellers times 10 perfume products is 100 perfume sold per day. Kung meron po kayong 15 pesos bawat bote, meron po kayong 1,500 pesos per day extra income lang. Ang tanong, maganda? Gusto mo? Yes naman, di ba? Imagine, 1,500 extra income mo lang. Ang galing, di ba? Paano kung yung mga resellers mo nainggit sa'yo? Siyempre, di ba? Pagpalagay natin si Sir J, yung reseller niya, nalaman na si Sir J pala kumikita ng unlimited 200, tapos may tig 15 pesos pa per bottle sa bawat benta ng resellers niya. Kaya nung nalaman ng resellers niya, nainggit sa kanya, nag-avail din ng dealership package. Eto good news guys, pag lahat ng resellers nyo na inggit sa inyo, nag-upgrade sa dealer, bukod sa 200 na kinita mo, meron ka pang another 500 pesos na kikitain. Ang ganda, di ba? So imagine kung lahat ng resellers mo maiinggit at gagaya sa'yo, okay lang ba? Patuloy kang kikita ng tigpa 500 pesos bawat isa. Ang maganda nito guys, unlimited. So ibig sabihin, kahit ilang dealers, pwede kang mag-register. Pero ang maganda nito guys, sabi ng panglimang kitaan natin, every 4 dealer bonus. Sabi dito, sa bawat 4 daw na maire-register mo na dealer. Pag umabot na sa 4 lahat ng nag-register na dealer sa iyo, bukod sa tigpa 500 pesos na kinita mo, meron ka pang bonus na another 4,000 pesos. Grabe, ang sarap palang maging dealer. 'Di ba? Isipin mo, kumita ka na ng tigpa 500 sa bawat isa. Tapos nung umabot sa 4, may another 4,000 pesos ka pa ulit. Ang maganda, ang sabi dito guys, every 4 DR dealer bonus. Ibig sabihin kada 4, pag umabot pala sa 8, yung dealer mo may 4,000 ka ulit. At pag umabot sa 12 yung mga dealers mo, another 4,000 pesos ng paulit-ulit ang pwede mong kitain. Grabe no, ang laki pala ng kitaan once na naging dealer ka. And guess what guys? Pang-5 kitaan pa lang tayo, nakakakalahati pa lang tayo. Meron tayong 10 ways to earn. Pero sa pang-5 kitaan pa lang, grabe, sobrang pwede na sobrang laki na ng pwede mong kitain. Grabe no, nabubulol ako sa sobrang laki, 'di ba? O ngayon pag-usapan naman natin yung distributorship. Paano kung hindi lang dealers yung mai-register mo? Paano kung makapag-register ka din ng mga distributors? 'Di ba? Kikita ka ng 500 pesos hanggang 5,000 pesos depende sa mga bundle packages na i-avail nila. Siyempre, mas marami yung products na i-avail nila, mas malaki yung mga perks and privileges na makukuha nila kung saan mas malalaki naman yung commissions na pwede mong kitain. Ngayon, pag-usapan natin yung pang-anim na kitaan. Number 6 is indirect sales bonus. Siyempre, kapag ikaw nag-dealer ka, tapos meron ka na ring mga dealers, malamang yung dealers mo magre-register din ng mga resellers nila. Tama po ba? Ipagpalagay natin, halimbawa si Sir J, di ba siya yung unang nag-dealer? Tapos meron siyang napad-dealer. Pagpalagay natin si Sir Mark. Hello Sir Mark, magandang gabi sa iyo, no? Pagpalagay natin si Sir Mark nag-dealer din, tapos nag-register si Sir Mark ng reseller niya. So syempre si Sir Mark kikita ng 200 pesos, pero okay lang ba si Sir J may 100 pesos din? Ang tanong, may ginawa pa ba si Sir J? Grabe guys, wala na. Si Sir Mark yung nag-register ng reseller, pero okay lang ba kasabay niyang kumita ng 100 pesos si Sir J? Paano kung hindi lang reseller ang mai-register ni Sir Mark? Pag si Sir Mark nakapag-register ng dealer, kikita siya ng 500, okay lang ba si Sir J may 500 pesos din? Kahit wala siyang ginawa? Grabe, ang galing, di ba? So, ibig sabihin guys, kikita ka na sa effort mo, kikita ka pa dun sa effort ng lahat ng magiging dealers mo. Sa totoo lang, isa sa ipagmamalaki ko sa ganitong klase ng business,
Ito yung negosyo na habang dumadami yung gumagaya at naiinggit sa'yo, dumodoble lang ng dumodoble yung kinikita mo. Sa totoo lang, sa labas, pag nag-umpisa ka ng negosyo, for example, sa Ari-Sari Store, tapos ginaya ka ng kapitbahay mo, ang tanong, yung kita mo, dodoble, mahahati. Di ba mahahati? Paano pag may gumaya ulit sa inyo? Di mahahati pa ulit yung benta nyo. Samantalang dito po, kay Technotrends, habang dumadami yung dealers natin, ilagay mo yung tarpaulin sa harap ng bintana nyo. Pag ginaya ka ng mga kapitbahay mo, good news. Madodoble lang yung kita mo kasi yung kita niya, magiging kita mo rin. Tama o tama? Ang galing, di ba? So ipagpalagay natin halimbawa si Sir Mark nag-register ng 10 reseller. So meron siyang 200 bawat isa. 10 times 200 si Sir Mark kumita ng 2,000. Pero okay lang ba si Sir J may 1,000 pesos din? Ang tanong, may ginawa pa ba si Sir J? Wala na. 'Di ba? Paano kung hindi reseller? Paano kung si Sir Mark nag-register ng 10 dealer? So meron siyang 500 bawat isa, 10 times 500 si Sir Mark kumita ng 5,000. Pero okay lang ba si Sir J may 5,000 pesos din? So yan yung kagandahan sa system natin. Habang dumadami yung gumagaya sa iyo guys, dumadami lang yung kinikita mo. What if hindi lang isa yung dealer mo? What if mas marami? Ibig sabihin, mas malaki yung pwede mong kitain. And guess what? Ang pinag-uusapan pa lang natin, again, yung mga dealers. What if si Sir Mark nag-register na rin ng mga distributors? So kikita ulit si Sir J ng another 500 up to 5,000 pesos depende sa mga bundle packages ng distributor na mag-aabil kay Sir Mark. Ang galing, di ba? Panalong panalo. Kaya lang, may nagsabi at nag-message sa akin, Sir, hindi ba yan networking? Hindi ba yan, sir, yung tinatawag na pyramiding? Okay, iba yung alam sa naiintindihan. Iba yung narinig lang sa pinag-aralan. So mas maganda, para mas maintindihan mo, ipapaliwanag kong maigi sa'yo. Pag sinabing pyramiding, guys, ganito yung sistema. Kapag sumali ka sa pyramiding, kailangan magpasali ka ng dalawa. Isa sa left, isa sa right mo. At yung dalawang pinasali mo, kailangan magpasali din ng tig-dalawa nila. Ganun din yung mga pinasali nila, kailangan makapagpasali rin ng tig-dalawa. So kailangan pantay-pantay, kailangan yan sabay-sabay. Kasi pag merong isang nawala dyan, hindi na po yan kikita. So ito yung madalas na tinatawag na table-table, exit-exit. Kaya wag po kayong maniniwala kapag may lumapit po sa inyong ganyan. Kasi kadalasan pag sinabing pyramiding, ito po yung mga kumpanyang walang produkto, walang papeles, walang opisina, yung pera kapalit pera. Kaya ang tawag dito, pera meeting. Ito yung nagsasabi na pag naglagay ka ng pera dito, kahit wala kang gagawin, kikita ka, dodoble yung pera mo. Ay sus, Ginoo, wag po kayong maniniwala. Isa lang po ang pangalan po ninyo, pakaingatan po ninyo. Tama po ba? So ang magandahan guys, hindi ganyan gumagana ang sistema ni Technotrends. Yung system po natin, ganito po siya gumagana para po mas maintindihan nyo. Ipagpalagay natin, uulitin ko, si Sir J, napasali niya si Sir Mark. Isa lang ang napasali ni Sir J, si Sir Mark lang. So kumita siya ng 500 pesos. Pero si Sir Mark, grabe, sobrang dami ng mga naging dealers and distributors niya. Kung saan, patuloy na may umaakyat na kita kay Sir J kahit walang kapares, kahit walang kasabay, kahit walang kapantay. Guys, tignan yung maigi ha. Walang laman yung kabila ni Sir J. Isa lang ang napasali niya si Sir Mark, pero patuloy pa rin siyang kumikita. Ang tawag po dyan, multi-level marketing. In layman's term, many generations of distributors. Hindi po tayo nalalayo kay Avon, Boardwalk, Natasha, Sara Lee, and Personal Collection. Parehas lang po tayo ng ginagawa nila. Tayo po ay kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto. Pag sinabi pong pyramiding, ito po ay nagfo-focus sa pagre-recruit or pagpapasali ng tao kung saan kapag wala na po silang napapasali, hindi na po sila kumikita at nawawala na po yung kumpanya. Ang tawag po doon, fly by night. Pero tayo po kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng produkto
at pag-i-endorso ng mga dealers natin. Tignan niyo pong maigi yung nasa screen po ninyo. Yung mga kilala at mga sikat na mga kumpanya nagbabayad po ng mga artista, mga influencers, 'di ba? Para lang po sabihing maganda yung produkto nila. Imagine guys, yung malalaking kumpanya nagbabayad ng milyon-milyon sa mga artista para lang magpakilala. Ang sabi ni Technotrends, bakit kami magbabayad ng milyon-milyon sa mga artista kung pwede naman kaming magbayad ng milyon-milyon sa mga mukhang artista lang na kagaya po ninyo. Ang galing, di ba? So instead na magbayad ng artista si Tekno, kayo na lang po yung babayaran. Kaya po meron kayong marireceive na commission sa bawat tao po na maiendorsohan nyo ng negosyo po natin. Ganun po siya gumagana. So kung ready ka na, wala po kayong ibang gagawin kundi balikan yung tao na nag-share sa inyo ng link na to, yung tao na nag-invite sa inyo dito. 'Di ba? Mag-avail na po kayo ng dealership package natin nang mag-umpisa na rin po kayong kumita kagaya po ng mga nakikita nyo sa inyong screen. Actually, parami lang po ng parami ang mga dealers natin at distributors natin nationwide mula Luzon, Visayas, and Mindanao. So kung ikaw po ay interesado, huwag mo nang palagpasin itong napakagandang opportunity na to. Bakit? Baka bukas sa isang araw magulat ka na una pang nag-dealer yung kapitbahay mo sa'yo. Sayang naman. Di ba? Imagine guys ha, ikaw yung unang nakakita, ikaw yung unang nakarinig, mas maganda ikaw yung unang kumita. Actually, tapos na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, bago po tayo maghiwa-hiwalay, okay lang po ba magpakilala lang po ako ng mabilis sa inyo? Ayan, grabe, wala naman kayong choice, di ba? So, okay lang ba magpakilala lang ako? Mabilis lang po ito. So, my humble beginning, my name is Mark Anthony Lugto, pero marami po ang tumatawag sa akin ng Coach Matt Lugto. Ayan, ipinanganak po ako sa Bulacan, sa Sapang Palay, pero lumaki po ako sa Tondo, Manila. So, apat po kaming magkakapatid at ako po yung panganay. At dahil marami kong kapatid, sa totoo lang, nung makatapos ako ng high school, eh, hindi na po ako nag-aral. Nagtrabaho na po ako. So sa madaling salita, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Ayan. Ba't ganyan po kayo makatingin? Ngayon lang po kayo ba nakakita ng high school graduate na gwapo? Ayan, grabe, no? Yung iba makatingin, titingin sa picture, tapos titingin ulit dito sa akin. Ikaw ba talaga yan, sir? Ako po yan. 'Di ba? Yan yung mga panahon na wala pa tayong makain. Ayan. So dahil hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, sa totoo lang po, wala po akong nakuwang permanenteng trabaho. Madalas po, contractual. Alam niyo po yung contractual? 5 months, after 5 months, nag-e-endo, naghahanap ng ibang trabaho. So, nagtrabaho po ako bilang service crew sa Red Ribbon, sa Jollibee, sa Chowking, sa Andok, sa 7-Eleven, at marami pang iba. Tapos, nalinya po ako sa mga supermarket. Naging bagger po ako ng Robinson, ng SM, ayan. Tapos, naging merchandiser po ako ng Pure Gold. So, 16 years po akong naging empleyado. Kaya lang, nung nagtatrabaho na po ako sa Pure Gold, meron pong lalaki na lumapit sa akin. Tinanong niya ako, sabi niya, Matt, gusto mo bang yumaman? Aba, sino ba naman ang ayaw? Sa totoo lang po, bata pa lang po ako, gustong-gusto kong yumaman. Kaya lang, dahil hindi nga po ako nakatapos ng pag-aaral, iniisip ko wala na akong pag-asang yumaman. Kaya kinalimutan ko na yung salitang pagyaman. Kaya lang, sabi niya, hindi. Sabi niya gano'n, may pag-asa pa. Paano? Sabi ko, tanong ko sa kanya. Sabi niya, sumama ka sa akin. Saan? Alam mo, hindi ako nagdalawang isip. Sa kagustuhan kong yumaman, sumama ako sa kanya. Nag-abroad kami. Di ba? So, naging OFW po ako for 4 years. Naging merchandiser po ako sa Saudi. Ayan, grabe no, gwapo na. Medyo nakakakain na ng konti. Ayan. Kaya lang, ang problema, hindi po pala lahat ng nag-a-abroad sinuswerte. Kasi isa po ako doon sa talagang hindi sinwerte dahil during those time na nasa Saudi ako, meron pong tinatawag na Saudization kung saan sobrang higpit ng Saudi. Wala kaming papeles or ikama, so kinailangan kong bumalik
sa Pilipinas. 6 months delay ang sweldo, wala akong maipadala sa pamilya ko, as in talagang nagutom yung mga anak ko. Pero swerte pa din kasi kahit papaano, masasabi ko at sobrang thankful ako kay Lord, nakauwi pa tayo, 'di ba, ng maayos. Kasi yung iba sa mga kababayan natin, pag umuwi, nakakahon na sila. Hindi ko makakalimutan yon, December 31, 2016, 2015, bumababa yung yung eroplano ko, putukan, 'di ba? Sobrang saya ko kahit wala akong dalang pera kasi after 4 years, first time ko ulit na makakasama yung pamilya ko. Kaya lang paggising ko kinabukasan, ayun, sinampal ako ng katotohanan. January 1, 2016, eh wala po akong pera. Wala nga kasi akong nadala. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. After 1 week, naglakad lang ako ng mga requirements ko, balik empleyado po ulit ako. Buti na lang tinanggap ulit ako, napakiusapan ko yung coordinator ko, yung manager ko, kasi bago ako umalis Pilipinas, nung nag-Saudi ako, sa Pure Gold ako nagtatrabaho. So pagbalik ko, after 4 years, binalikan ko yung Pure Gold. So tinanggap nila ulit ako. So sa madaling salita, naging merchandiser po ulit ako ni Regent. Familiar po ba kayo sa Regent Foods? Yung isnapo, cheese ring, tempura, yan po yung mga dinidisplay ko sa Pure Gold nung araw. Hanggang sa meron na namang lumapit sa akin, sabi niya, Matt, gusto mo bang yumaman? Actually, parang narinig ko na yun eh. Di ba? May lumapit, gusto mo bang yumaman? Eh sino ba naman ang ayaw? Kaya lang, ayoko na ulit na mag-abroad kasi nga, di ba? Hindi naman talaga ako pinalad. Pero sabi niya, sali ka sa akin, networking naman daw. Sa totoo lang, sobrang ayoko ng ganitong klase ng negosyo. Bakit? Eh, ang dami ko nang naririnig pag sinabing networking, scam, pyramiding, 'di ba? Recruit, tao sa tao. So, sa madaling salita, ayaw ko. Kaya lang, alam nyo, sobrang kulit nung taong nag-invite sa akin. Ayaw niya akong tigilan, 'di ba? Hanggang sa na-corner niya ako isang araw, palabas ako ng Pure Gold, pauwi na. Sabi niya, Matt, pakiusap. May kasama ng pakiusap. Sabi niya, okay lang ba pakinggan mo? Pagka hindi mo nagustuhan, okay lang. Wala namang commitment. Huwag kang sumali. Ang akin lang, ang gusto ko, marinig mo. So, nung narinig ko yon, wala naman palang commitment. So, sabi ko, sige na nga, pagbigyan ko na nga. Kasi sobrang kulit eh. Sabi ko sa isip ko, hindi rin naman ako titigilan nito. Kaya pagbigyan ko na para matapos, para matigil. Alam niyo po, pinresentahan niya ako. Nakikita niyo sa inyong screen, sa ilalim po ng punong mangga. Meron pong maliit na tindahan doon. 'Di ba? Doon po ako napresentahan. Sa labas lang yan ng Pure Gold. Alam nyo, kagaya ng sinabi ko sa inyo, sobrang negative, hindi po ako interesado, sa totoo lang. Hindi na ako nakikinig, nakatitig lang ako, pero yung kaluluwa ko nauuna ng bumiyahe sa akin pauwi ng Bulacan. 'Di ba? Pero alam niyo po ba na after ng presentation niya, nag-decide po ako na sumali. 'Di ba? Kala ko ba sir ayaw mo? Kala ko ba sobrang negative mo? Alam niyo kung bakit? Meron po ako kasi akong na-realize dun sa dami ng sinabi niya. Alam mo kung ano yon? Ang sabi niya sa akin, Matt, gusto mo bang malaman kung ano yung future mo dyan sa trabaho mo? Which is that time, nagtatrabaho ako sa Pure Gold. Gusto mo bang malaman anong future mo sa Pure Gold? Sabi niya, simple lang. Sabi niya, tignan mo kung sino yung pinakamatandang katrabaho mo na kaparehas ng ginagawa mo. Tapos sabi niya, ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Kung yung katrabaho mo na 10 years na, 20 years, lalo na yung mga 30 years na in service, sabi niya kung meron ng sports car, may mga condominiums, marami ng negosyo, sabi niya tuloy mo yung ginagawa mo. Dahil inuulit mo yung ginagawa niya, magkakaroon ka ng lahat ng meron siya. Tama po ba? Pero sabi niya, paalala, Matt, kung yung katrabaho mo na napakatagal na, 10 years, 20 years, lalo yung mga 30 years na sa service, eh hanggang ngayon, baon sa utang, survival, nangungupahan, nag-o-commute, ang daming loan kay SS, Pag-ibig, nakasangla ATM, may utang kay GCash, kay Shopee. Sabi niya, matakot ka na. Bakit? Dahil inuulit mo yung ginagawa niya, hinihintay mo lang na maging kaedad mo siya. Alam nyo, nung narinig ko yun, para akong sinabuyan ng tubig kahit na pagod at antok na ako. Para akong biglang nagising, sabi ko,
Oo nga, no? Sabi ko, grabe, kahit pala umabot pa ulit ako ng another 10 years bilang merchandiser kay Pure Gold, kung paulit-ulit, trabaho, sweldo, bayad utang, utang ulit, trabaho, sweldo, bayad utang, eh wala po talagang mangyayari. Kaya sabi niya, Matt, bakit hindi mo subukan? Unang-una, sabi niya, walang mawawala sa'yo. Tanong ko bakit? Sabi niya, dati ka nang wala. Oo nga naman, ano bang mawawala? Eh, dati na nga akong walang-wala. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng sinabi niya, nung sinabi niyang, Matt, pag sumali ka sa akin, hindi ka mahihirapan. Tanong ko sa kanya, bakit? Sabi niya, dati ka nang mahirap. Ano pang hirap ang kinatatakutan mo? Eh, dati ka nang mahirap. Sabi ko, oo nga, no? Ano pa bang hirap ang hindi ko kinaya? Eh, lahat na yata ng kahirapan dinanas ko kasi mahirap lang ako. Kaya sabi niya, subukan mo. Ang ginawa ko, guys, alam mo, sinubukan ko. Sa totoo lang, wala din akong pera, pero ginawan ko ng paraan. So nangutang ako, ang totoo, nagsangla lang ako ng ATM ko. Don't get me wrong ha, hindi ko po kayo tinuturuan mangutang. Baka sabihin mo, loko to, tinuruan pa ako mangutang. Ang totoo, hindi ko po kayo kailangan turuan mangutang. Alam niyo kung bakit? Hindi pa po tayo magkakilala, marami na po kayong utang kagaya ko. 'Di ba? Dadagdagan niyo na lang. So ang ginawa ko, nangutang po ako pero guess what? Imagine guys, ako bilang isang high school graduate, walang alam sa pagninegosyo, dating OFW, empleyado ng 16 years. Walang kaalam-alam sa pagninegosyo pero nung sinubukan ko, okay lang ba nagawa kong kumita ng 6 digit or 100,000 sa ganitong klase ng industriya. Ang maganda na experience kong kumita ng 20,000 weekly. Nung unang linggo, kumita ako ng 20,440. Nung sumunod na linggo, 22,306. Nung sumunod pang linggo, taas ng pataas, 24,840 naging 27,748 pesos, 42 pesos. Kaya naman naging part ako ng top earner ng company, nakasama ako sa mga incentives tulad ng free travels. Grabe, sobrang dami na ng mga lugar na napuntahan ko. Nakarating ako ng Tagaytay, ng Bicol, nakarating na rin tayo ng Baguio, ng Ilocos, ng Pangasinan, Palawan, Boracay at sa kung saan-saan pa. Alam nyo ano yung pinakamalupit sa lahat? All expense paid. Wala akong ginastos, sagot ng kumpanya. Kaya nung ako po ay kumikita na at nag-enjoy na ako sa ginagawa ko, pinull time ko po yung business. Alam nyo, nung nag-full time ako, nagawa kong kumita ng 37,920 pesos sa loob lang ng isang linggo. Nung sumunod na linggo, 44,940. Nung sumunod pang linggo, 57,340. Pataas ng pataas kung saan nag-average ako ng 100,000 every single month. Kaya naman, good news, nakabili ko ng unang sasakyan ko na executive car, Nissan Sefiro. Sa totoo lang po, hindi po siya bago. Second hand lang po siya. Pero alam nyo, sobrang naipagmamalaki ko. Bakit? Grabe. Dugo at pawis. As in, pinagpaguran po. 'Di ba? Galing sa sarili kong bulsa yung ipinangbili ko sa sasakyan na to. Ang maganda nito guys, naging part ako ng Millionaires Club. So isa po ako sa mga Millionaires Club sa ganitong klase ng industriya. After po niyan, grabe, nakapag-start po ako ng sarili kong company. So tayo po ang founder president ng Mr. Siomai at iba pa kung saan meron na po tayong more than 1,000 plus na franchisee na natutulungan na kumikita na po ngayon. Grabe, di ba? Ang galing. Palakpakan mo naman yun. So, 1,000 franchisee and counting dahil patuloy pong dumadami yung mga naniniwala, nagtitiwala, at mga natutulungan po natin ngayon. Ang maganda guys, nakabili na rin tayo ng sarili nating motorcycle. Di ba? Sa totoo lang po, baka sabihin mo, ang yabang mo, yan dali-dali namang bumili ng motor. Hindi naman kailangan maging millionaires club ka para makabili ng motor. Ang akin lang po, matagal ko na po kasing pangarap magkaroon ng sariling motor. Actually, 16 years of being employee, hindi po ako nagkaroon ng sariling motor. Maraming beses po akong sumubok, 4 na beses akong kumuha ng hulugang motor. Kaya lang madalas nababawi or nababatak po sa akin. Bakit? Di po kasi ako marunong mag... De, joke lang po yun. Hindi ko maintindihan bakit ganon. Ang sipag ko namang empleyado, madalas
nababatak yung mga motor na kinukuha ko kasi kung kailan naman malapit ng matapos, hindi maiwasan, nagkakaroon ng problema, may nagkakasakit. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag kumita ako, bibili ako ng sarili kong motor. Kaya naman, nung nag-start na akong kumita, bumili talaga ako. As in, fully paid NMAX B2 155cc. Palakpakan mo naman yon. So, cash po natin yung binili. Galing po sa sarili nating bulsa. Then, after po niyan, ang magandang nangyari sa buhay natin, doing this business, nakapagtayo po tayo ng sarili nating coffee shop. Kasi sa totoo lang po, meron po akong grupo, marami po akong mga members, madalas i-Starbucks, nagko-coffee bean. Sabi ko, why not? Magtayo na lang ako ng sariling coffee shop, tapos doon na lang kami magkape. Kaya naman nakapag-start tayo na magkaroon ng sariling coffee shop natin, which is later on, ang plano natin, ipapa-franchise din natin kagaya ni Mr. Siomai at iba pa. Ang maganda nito guys, dahil patuloy nating ginagawa yung negosyo at sobrang dami ng blessings mula kay Lord dahil marami tayong tinutulungan. Nakabili tayo ng isa pang kotse, 4x4 na Ford Everest. Grabe, palakpakan mo naman yon. Napakabait talaga ni Lord sa atin, di ba? And guess what? Doing the business ng tuloy-tuloy, nakapagtayo tayo ng isa pa uling company which is si Technotrends PH na ipine-present po natin sa inyo ngayon. So, ito po yung bagong journey ko, ito po yung bagong company ko which is ini-invite ko kayong lahat na maging part ng Technotrends. Malay nyo, kayo na po yung susunod na magiging Millionaires Club sa tulong po ni Technotrends. And why not, 'di ba? I-allow nyo ako na maging coach, maging mentor ninyo. Okay lang ba? Tulungan ko po kayo sa pamamagitan po ng napakagandang opportunity na to na abutin din po yung mga pangarap po na meron po kayo. Gusto niyo po ba yon? Isa sa mga bagay na maipapangako ko kapag ka po kayo ay nag-join dito sa company ko, hindi niyo po ito gagawin mag-isa. Bakit? Kasi habang ginagawa niyo po yung negosyo, tutulungan ko po kayo, susuportahan ko po kayo. Kagaya po ngayon, okay lang po ba na kapag sumali po kayo dito habang bago lang kayo, ako muna yung magpe-present ng business para sa inyo. Wala po kayong ibang gagawin kundi i-invite yung mga kaibigan, kakilala at kamag-anak po ninyo. Pa-attend nyo lang po ng Zoom, sendan nyo lang po ng link. Pagka nakapakinig, naging interesado, imagine, pag nag-reseller, may 200 ka. Pag nag-dealer, may 500 ka. What if pag nag-distributor, may 1,000 to 5,000 pesos ka? 'Di ba? Hindi mo problema. Ang pagpe-present ng business, andito yung gwapong may-ari na magpe-present para sa iyo. So okay lang ba? Habang bago lang kayo dito, magtulungan lang tayo. Okay lang ba yun sa inyo? Hanggang sa maabot natin yung mga pangarap po ninyo, katulong po ng company natin ni Technotrends at ng mga leaders po na nandirito na nag-invite at nagpasali po sa inyo. Actually, tapos na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nag-attend. Sana hindi po ito yung una at huling beses na makasama namin kayo. Grabe, no? Meron po tayong presentation every Monday, Wednesday, and Friday. So kung naniniwala po kayo na makakatulong po itong napakagandang opportunity na to sa mga kaibigan at kakilala nyo, abay, invite nyo na lang po sila, di ba, na mag-attend ng presentation natin ng matulungan po natin sila. Kasi sa ganitong klase po ng negosyo, habang dumadami yung natutulungan mo, wala kang choice. Palaki lang ng palaki yung kinikita mo. So again, thank you very much. This is Matlug 2. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras. Naniniwala ko kung talagang interesado ka, gagawan mo ng paraan. Dahil kapag gusto, may paraan. At kapag ayaw, grabe, ang hirap pilitin yan. Sobrang dami ng dahilan. So again, thank you very much. Maraming maraming salamat po sa